Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon, sa Samahang Pinoy ay matutuklasan natin ang iba't ibang mga pista dito sa Pilipinas. Iba't ibang lugar na may iba't ibang kultura, iba't ibang kasaysayan at iba't ibang kasanayan. Ang layunin ng docu-research na ito ay makapagbigay ng kaalaman ukol sa mga kilalang pista na mayroon sa Pilipinas. Layunin rin ito na mapakita ang kagandahan ng kulturang Pilipino para sa mga Pinoy at sa mga turistang hindi pa nakararanas ng mga pistang Pinoy. Gayun din, layunin nito ang payabungin pa ang kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagkalat ng impormasyon sa iba't ibang pista. Nag-interview kami ng ilang tao para tanungin kung ano ang mga kaalaman nila sa iba't ibang pistang Pinoy. No, but I know the Flower Festival in Baguio, Ati-Atihan, and Sinulog Festival. Yes, I've been to the Mascara Festival in Bacolod. Yeah, I have. I went to Flores de Mayo already. Mascara from Bacolod. Sinulog, Mascara. I'm familiar with Sinulog Festival and Mascara Festival. Yes. Sinulog, Malagbega, Ati-Atihan. Yes. Ati-Atihan. Pride Festival. I think so, but then I forgot the festival. I know Sinulog, Pintados, Ati-Atihan, Mariones. Did I say Sinulog? Yes. But yeah, that's it. Mascara. Yeah. Flores de Mayo. Sinulog. Sinulog Festival ay matatagpuan sa Cebu City. Ang Cebu ay isang lalawigan sa Pilipinas na binubuo ng mga pulon ng Cebu at marami pang ibang nakapaligid na isla nito. Ang Sinulog Festival ay matatagpuan sa Cebu City. Ang Cebu ay isang lalawigan sa Pilipinas na binubuo ng mga pulo ng Cebu at marami pang ibang nakapaligid na isla. Nakuha nito ang pangalan nito mula sa salitang Cebu na nangangalugang taba ng hayop. Ito ay kilala bilang isang fishing village bago dumating ang mga Espanyol, ngunit naging industrialisado ito. Ang Cebu City ngayon ay isa sa mga pinakamaunlad na lalawigan sa Pilipinas bilang sentro ng commerce at industriya. Ang Cebu City, ang kabisera ng Cebu, ay itinuturing na pinakamatandang lungsod sa Pilipinas. Ito ay kilala rin bilang pinakamatandang kasunduan na itinatag ng mga Kastila sa bansa. Ipinagdiriwang ang Sinulog Festival sa ika-15 ng Enero. Natuklasan ng mga historiador na bago dumating ang mga unang Espanyol sa Cebu, ang sinulog ay isinasayaw na ng mga katutubo bilang paggalang sa kanilang kahoy na Diyos na tinatawag na Anitos. Pagkatapos, noong Abril 1521, dumating ang Portuguese na navigator na si Fernando de Magallanes at nagtanim ng krus sa mga baybayin ng Cebu, na kinuha ang teritoryo sa pangalan ng hari ng Espanya. Ibinigay niya ang imahe ng bata na si Jesus, ang Santo Niño, bilang regalo sa pagbibinyag kay Hara Amihan, asawa ng Raha Humabon ng Cebu.
Ang kaganapang ito ay kadalasang ginagamit bilang pundasyon para sa karamihan ng mga sayaw ng sinulog na nagpapakita ng pagdating ng mga Espanyol at ang pagtatanghal ng Santo Niño sa Reyna. Ang isang bantog na tema sa mga sayaw ng sinulog ay ang Queen Juana na humahawak sa Santo Niño sa kanyang mga bisig at ginagamit ito upang pagpalain ang kanyang mga tao na madalas nag-aalala dahil sa sakit na dulot ng mga demonyo at iba pang mga masasamang espiritu. Sa Sinulog Festival makikita ang pinakamakulay na mga display at street dancing. Ang mga kalahok sa Sinulog Festival ay nagsusuot ng maliwanag na kulay ng mga costume at sumasayaw sa musika ng mga trumpeta, mga katutubong gong at mga drum. Ang mga kalye ay puno ng mga taong sabik na sumaksi sa kagandahan ng pagdiriwang. Ayon sa kaugalian, ang Sinulog Festival ay pinagdiriwang sa loob ng 9 na araw. Ang ika-9 na araw ay nagtatapos sa Sinulog Festival Grand Parade. Ang isang parade ng tubig na tinatawag na fluvial procession ay ginaganap sa araw bago ang Grand Parade. Ang isang pump boat ay pinalamutian ng mga bulaklak, kandila at kasama na ang Santo Niño dito. Ang isang prosesyon ay ginaganap sa hapon na dumadaan sa mga pangunahing kalye ng lungsod. Sa araw ng kapistahan ng Sinulog, isang pontifical mass na pinamumunuan ng cardinal ay gaganapin sa Basilica. Ang Sinulog ay isa sa mga pinaka-dinadaluhan na pagdiriwang dito sa Pilipinas. Ang bilang ng mga taong pumupunta sa Queen City of the South para sa Sinulog ay umabot sa mahigit 1 milyon sa mga nakaraang taon. Marinduque, kung saan pinagdidiriwang ang Mariones Festival. Itong isla na ito ay hugis puso at ang pinakamaliit na lalawigan sa ika-4 na rehiyon. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng Bundok Peninsula at Mindoro Islands. Marinduque, tahanan ng pagdiriwang ng Mariones. Ito ay isang hugis puso na isla at ito ang pinakamaliit na lalawigan sa ika-4 na rehiyon. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng Bundok Peninsula at Mindoro Islands. Noong 1902, inilabas ng Komisyon ng US-Pilipinas ang mga isla ng Mindoro at Lubang sa lalawigan. Pagkaraan ng 4 na buwan, ang lalawigan ay naging bahagi ng lalawigan ng Tayabas o ngayon ay tinatawag na Quezon. Noong Pebrero 21, 1920, ang Batas 2280 ay ipinasa ng Kongreso ng Pilipinas na muling itinatag ang Marinduque bilang isang hiwalay na lalawigan. Ang salitang Moryon ay tumutukoy sa takip ng helmet na nauugnay sa armor ng mga sundalong Romano. Ang pagdiriwang ng Moryones ay importante sa kulturang Marinduque. Ang pagdiriwang na ito ay pinagdiriwan sa panahon ng mahal na araw mula Linggo ng Palaspas hanggang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang salitang Moryones ay tumutukoy sa mga lokal na naninirahan sa Marinduque na nagbibihis sa mga costume at mask ng mga sundalong Romano sa panahon ng Biblia, habang ang Moryon ay nangangahulugang mask. Ang mga sinasabing lokal ay mga magsasaka at mga ngisda na sumasali sa teatro ng kalye bilang isang paraan ng pagsisisi. Ang Mariones Festival ay isang taunang libangan ng buhay ni Santo Longinus. Si Longinus ay ang kalahating bulag na centurion na nakatalaga sa pagsasaksak ng isang sibat sa gilid ni Jesus. Nang madaplisan siya ng dugo ni Jesus, ang kanyang kabulagan ay gumaling. Pagkatapos ay nakumberte siya sa Kristyanismo at tumalikod sa kanyang kapwa mga centurion. Pagkatapos ng ilang paghuli, siya ay inilapusta ng kanyang mga kapwa centurion. Mahigpit at payapa na tinanggap ni Longinus ang kanyang pagpugot ng ulo. Ang pakiramdam ng pagdiriwang ay masalimuot. Ang malungkot na kwento na pinapadulas ng maliliwanag ng mga costume na pinalamutian ng mga kulay na palara at mga motif ng bulaklak. Para sa mga Marinduqueños, ang pagdalo sa pagdiriwang ay isang panata at isang pagpapahayag ng debosyon, sakripisyo at pasasalamat sa Diyos. Sa loob ng 7 araw mula Holy Monday hanggang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ang nakabihis na Mariones ay nagmamarcha sa paligid ng bayan at nananakot ng mga bata at nagsisimula sa pagkahanap kay Longinus. Ang mga Marinduqueños ay nagsusuot ng mga costume ng centurion na kulay bahaghari
at karikatura na tulad ng mga kahoy ng maskara. Ngayon, pumunta naman tayo sa Kalibo Aklan na mas kilala dahil sa kanilang Ati-Atian Festival. Ang pistang Ati-Atian ay tinuturing parang Mardi Gras ng Pilipinas. Ngayon, pumunta naman tayo sa Kalibo Aklan na mas kilala dahil sa kanilang Ati-Atian Festival. Ang pistang Ati-Atian ay tinuturing na Mardi Gras ng Pilipinas. Ayon kay Roman A. de la Cruz, ang bayan ng Kalibo ay orihinal na tinatawag na Akean ng mga naninirahan doon, katulad ng pangalan ng ilog sa lugar nila. Ang Kalibo, kabisera ng lalawigan Aklan, ay tinuturing na isa sa mga pinakamatandang bayan sa bansa. Ito ang sentra ng pang-ekonomiya, panlipunan, pampolitika, relihiyosong gawain at pagtatayo ng institusyon ng lalawigan. Ang Kalibo ay partikular na matatagpuan sa sentro ng lahat ng munisipalidad ng lalawigan. Noong Hulyo 29, 2008, ang Kalibo ay itinuturing bilang first-class municipality ng BLGF. Ang lugar na ito ay binubuo ng 16 na barangay. Ang dalawa nito ay may isang barangay. Ang pistang Ati-Atihan ay pinagdiriwang tuwing Enero 9 hanggang 15. Ito ay tinatawag na Mother of All Filipino Festivals. Ang pangalan ng pista na ito ay nangangahulugang nagpapanggap na parang isang ati. Ang ati na kilala rin bilang negritos ay isang klase ng katutubo ng tao na may katangian, itim na balat at kulot na buhok. Ang mga maiitim na mananayaw ay nakakaakit ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo at pagtapos ng pista, ang mga turista ay pupunta sa Islang Boracay para sa higit pang kasiyahan. Ang Ati-Atihan Festival ay buhay na buhay, makulay at ito ay pinagdiriwang buong linggo. Dahil sa makasaysayang impluwensya ng simbahang Katoliko, ang pagdiriwang ng Ati-Atihan ay sinasabing pinaparangalan ng Santo Niño. Sa katunayan, ang pangalan ng Kalibo ay nangangahulugang 1,000 dahil sa bilang ng mga tao na binyagan sa isang araw ng mga sinuunang misyonerong Espanyol. Ang Mascara Festival ay matatagpuan sa lungsod ng Bacolod. Ang Bacolod ay ang capital ng Negros Occidental at ito ay kilala bilang City of Smiles. Bacolod ay isang parte ng Western Visayas sa sentro ng Pilipinas. Ito rin ay kilala bilang Sugar City in the Philippines dahil isa ito sa pinakaprogresibo at pinakamayamang lungsod sa Pilipinas. Karaniwang may kita sa lungsod na ito ang sugarcane plantation kung saan nakuha ang bigas at niyog. Ang mga tao dito ay karaniwan naghahanap buhay sa pamamagitan ng pangingisda, pottery at livestock. Ang Bacolod ay nanggaling sa salitang Ilonggo na Bacolod na ang kahulugan ay Stonehill dahil ang lugar na ito ay natuklasan noong 1770 sa isang mabatong bulubunduki na ngayon ay distrito ng Granada at dating site ng Bacolod Merchant Milling Company. Ang pista ng maskara ay ginugunita tuwing ika-unang araw ng Oktubre hanggang ika-20. Ang kasaysayan ng pistang ito ay nagsimula ng taong 1980 noong ang mga mamayan ng Bacolod ay nasa kaligitnaan ng krisis sa ekonomiya. Ang pangunahing pahanapbuhay ng mga taga-Bacolod ay ang sugarcane farming. Noong panahon na iyon, ang presyo ng asukal ay napakababa dahil sa pag-imbento ng kapalit sa asukal katulad ng fructose, corn syrup galing Estados Unidos. Naging sanhi din ng krisis sa ekonomiya ang paglubog ng NV Don Juan na kumuha ng maraming buhay noon. Para mabawas-bawasan ang kalungkutan at paghihinagpis, nagtulungan ang lokal na pamahalaan na gumawa ng Festival of Smiles upang mabigyan ng pag-asa at tibay ng loob ang mga tao kahit matindi ang pinagdadaan nila sa buhay. Ang terminong maskara ay galing sa dalawang salita na mas, ibig sabihin ay masa o grupo ng tao at cara o muka. At isa pang kahulugan para dito ay mask o takip sa muka at many faces o maraming muka. Ang simbolo ng pagdiriwang ay nakangiting maskara. Ito ay pinagdibay ng mga organizers upang gayahin ang masayang espiritu ng nagrenses sa kabila ng krisis sa industriya ng asukal. Ang mga maskara ay ang pagkakasunod-sunod ng araw sa parada ng maskara, habang ang mga kalalakihan at kababaihan ay sumasayaw at sumisilaw sa mga lansangan.
Gayun din, ang mga taong dumadalo sa pagdiriwang ay sumasali sa pag-awit, paghuhuli ng baboy, mga pole climbing competitions, at sinusubok din ang kanilang kagalingan sa mga paligsahan sa paggawa ng mask, mga kompetisyon ng disco king at queen, at ang panghuli ay ang pag-inom ng nyog. Ang taunang pagdiriwang ay naging isa sa pinakatanyag at kilalang puntahan ng lokal at tayuhang turista sa Pilipinas. Kinikilala din ang Mascara Festival bilang isa sa mga pinakamaganda at pinakamakulin na pagdiriwang sa bansa. Ngayon ay tapos na tayo sa mga pagdiriwang sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang particular na pagdiriwang na ito ay hindi matatagpuan sa anumang particular na lugar sa Pilipinas. Gayunpaman, ipinagdiriwang ito sa buong bansa. Ngayon ay tapos na tayo sa mga pagdiriwang sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang particular na pagdiriwang na ito ay hindi matatagpuan sa anumang particular na lugar sa Pilipinas. Gayunpaman, ipinagdiriwang ito sa buong bansa. Sa buong bansa, lalo na sa mga buwan ng tag-init, Mayo ay ang pinakamainit at pinakamagandang buwan ng taon. Ito ay ang panahon ng makulay na festivals at Flores de Mayo o Santa Cruzan. Bilang isang pagiging karaniwang Katoliko, ang mga Pilipino ay nagdiriwang ng mga nakapagpapalusog ng pag-ulan sa pamamagitan ng pagbibigay ng papuri sa mahal na Birheng Maria. Ang mga taong bayan ay nagtitipon ng mga makulay na bulaklak upang palamutihan ang mga altar ng simbahan at mga pasilyo. Inayos sila ang mga bulaklak sa mga kakaibang pagsasaayos para sa maraming iba't ibang mga kapistahan na kakasama na tinutukoy bilang Flores de Mayo o Bulaklak ng Mayo. Ang Flores de Mayo ay pinaniniwalaang nagmula sa kalagitnaan ng 1800s nang ipahayag ng Vatican ang mga doktrina tungkol sa Immaculate Conception. Ang pagdiriwang minsan ay tinatawag na Flores de Maria na nangangahulugang Bulaklak ng Maria, kung saan ang Flores de Mayo ay nangangahulugang Bulaklak ng Mayo. Ang pagdiriwang na ito ay maaring nakuha mula sa publikasyon noong 1867 ng pagsasali ni Mariano Sevilla ng devotional na Flores de Maria, kung saan ang mga bulaklak ay binibigay sa mahal na Birhen. Ang tradisyong ito ay sinasabing ipinakilala ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang mga batang nasa hustong gulang ay magpuputol ng mga bulaklak at basket ng mga petals sa kamay. Magamarsya sa gitna ng pasilyo ng simbahan o kapilya at nag-aalok ng mga bulaklak sa imahen ng mahal na Birhen na malapit sa altar. Bilang highlight ng pagdiriwang ng Flores de Mayo, isang relihiyosong pagdiriwang na tinatawag na Santa Cruzan ay pinagdiriwang bilang karangalan kay Santa Elena, ang ina ni Constantine the Great, ang unang emperador ng Kristiyano at nakatakbo ng labi ng True Cross o Holy Cross. Ang prosesyon ng Santa Cruzan ay sinasamahan ng mga magagandang babae kasama ang kanilang mga escort na may mga embellished floats at mga gayak na gown na kumakatawan sa iba't ibang mga relihiyosong karakter. Sa kabila ng pagbabago ng oryentasyon ng kultura at relihiyon, maraming mga komunidad ang nagpapanatili sa Santa Cruzan bilang pagpapahayag ng panalangin at pananampalataya at ang kaloob na banal na krus. Ang pagdiriwang ng Flores de Mayo ay isang mga pinakamahalagang festival sa bansa. Sa katunayan, ito ay tinuturing na Queen of Filipino Festivals. Ito ay tinuturing na ang pinakakakaiba at pinakaminamahal na pagdiriwang sa ating mga Kristiyano. Yes, because it's a way to appreciate what they have and showcase their products in a way. Yes, of course. I think that the Filipinos are really colorful when it comes to festivals, so this is a good tradition that we all do since it promotes our culture. Why do you think it is important for us Filipinos to celebrate these festivals? Because, like I said, it's the culture. It raises awareness to the people, and that the Filipinos have different, what do you call this? Cultures like religions, and they promote it, and Yes, I do. Because it showcases the different practices for a certain place. in order for their culture to keep going,
throughout the generation. So that we would remember the different cultures and the different places. Because it portrays different Filipino identities wherein different people get to understand different identities among the Filipino culture. Because it simply shows our Filipino-ness. Tiyak na masasabi natin na mayaman at natatangi ang kulturang Pilipino. Ang kulturang Pinoy ay ang ating pinakamalaking yaman dahil naimpluwensyahan nito kung sino tayo at ang mga gawain natin ngayon. Ang mga nabanggit na pista sa docu-research ay ilan lang sa mga pista na nagaganap taon-taon sa Pilipinas. Bawat pista ay may sariling istorya kung paano nagsimula at ang kaugnayan nito sa bayan na nagdiriwang nito. Ngunit maraming mga Pilipino ay hindi gaano kapamilyar sa mga pista na nagaganap bawat taon. Marami rin sa atin ay binabalewala ang mga ito. Dito natin makikita na tunay na napakahalaga na ipagpatuloy natin na maibahagi at ipagdiwang ang mga pistang Pinoy bilang paalala na tayo ay iba sa ibang bansa. Bilang isang Pilipino, importante rin na mapahalagahan natin ang kayamanan ng ating bansa.